all of our viewers. How's it going? My name is Kenya Millicent Sanyel, and I'm your Kachikahan for today's episode of Tech Thoughts. Today, we have our guest from Mediatica, Ms. Dana Rizal Napin, Ms. Stephanie Lacuesta, Mr. Ali Leo Vargas, and Ms. Mika Janel Sea. Alam niyo ba, excited na ako para sa episode natin ngayon. Kasi alam kong karamihan is makaka-relate dito. Especially sa mga kabataan. Huwag na natin patagalin pa kasi gusto ko na talagang marinig yung mga opinion nyo and suggestions nyo. Ang kasi natin, topic natin for today is about using gadget. Gadget? Kaya naman pala maraming makaka-relate kasi nga gadget. Hindi bago sa mga kabataan. Yes. Alam naman natin. So, anong meron sa gadget? So, have you heard the GMA news that was reported on February 23, 2018 by Chino Gasto na there's a 6-year-old boy named Nash na bihasa na gumamit ng gadget. Imagine 6 years old, marunong ng ano. Bilis lang, 6 years old. 6 years Tama old. na na. Pantalang kami nung bata kami, nasa kalye kami, palaro-laro lang dyan. Diba? Barbie. Well, in my case, kung 6 years old pala ako, nasa pop shop na. So, medyo relate ako dyan. So, anong meron kayo? Ano nangyari sa kanila? Ang kasi is, yung concern ng magulang is, alam mo yung pag inaawat nung tatay, si Nash, hindi siya nagpapaawat, and minsan yung gadget pa, yung ba yung nagkukos ng pag-aaway nilang mag-ama. Kasi ayaw magpaawat ng bata eh. Siyempre magtutrow yan ng tattoos. Diba? Alam niyo naman ng mga bata. Oo, hanggang pa yan. Dapat. Yes. Well, ngayon, mas lalo mahirap ng control ko. Yes. Ano nangyari? And binalita din na binigyang diin ng mga doktor ang masama epekto ng labis na paggamit ng gadget. Sinabi dun sa balita kung ano yung masama epekto, which is screen deficiency disorder or SDD. And ayon din sa National Center for Mental Health, is maaaring din ito magdulot ng irritability, depression, tantrums, mood swings, depression, low frustration tolerance, and social immaturity. Lalo sa mga bata kasi, di ba, bata ka pa lang tapos gano'n na agad yung magiging mo. Well, maaga kang may expose sa video active man yan, sa UV rays. Hindi mas lalo kang irritated yan. Mas mabilis kang magalit. So, pag pinagalitan ka ng tatay mo, ay, aba, Narinig ko yung sinabi mo depression. In terms of 6 years old girl, pwede na rin naman yung nasa sa gadgets. Oo. Lalo din sa panahon natin ngayon, di ba? Lalo na sa atin. Oo. Okay. So, ikaw naman, Miss Dana, gusto kong marinig yung side mo. Anong masasabi mo kay Nash? Or sa mga bata na, maliliit pa pero na-expose sa gadget? For a 6-year-old, grabe naman. Bakit ako na-open agad siya din sa cellphone? Hindi ko nga, even before, like, let's say, what if 4 years old pa lang, inaabutan na siya ng cellphone. Or let's say, baby pa lang yung small, yung infant. Oo. Napanood na sa mga Pinapanood na. Sige mo, umuha pa lang siya doon, tapos, ito mamelo na. oo, di ba? Like, bakit naman ganun? Kasi mo agad yung anak mo sa gadget. Well, hindi naman natin kasi masisisi yung mga parents ngayon na hindi na tumataas yung pamilya. So, kung isa lang yung magtatrabaho sa kanila, parang hindi nakakayanin sustentuhan yung pamilya. Tapos So, halaga ako ng bata. kaya nga, Wala ko lang siguro not choice na rin yung mga magulang na, anak, siyempre ka muna, magtatrabaho ka sa mami. Tapos parang hindi masyadong kulit yung sila ng bata. Ikaw, Ali, Mr. Ali, anong masasabi mo dun sa balita na yun? For me lang kasi nung 6 years old ako, nakipag-laro pa ako sa labas ng dakwal. Diba? Pinaparakawak ng bulan ng cellphone. Computer, ayan. Nakakaloka na. Susunod. So, anong suggestion mo sa mga magulang? For me lang, dapat paminsan-minsan lang dapat hintayin ng paggamit ng cellphone. Kasi marami naman bata sa labas dapat na yung pag-laro ko siya na gano'ng bigat. Mga bata. Pero hindi ka rin sure kung makikipaglaro sa labas kasi nga ang dami rin yung kumakalat ng kidnapper, ganyan. White line. So, kaya,
Yun lang. Siguro if para sa akin, if paglalaro yung mga bata, sa tapat lang, para nakikita nung magulang. Diba? Depende rin kung may mga bata dun sa neighborhood nila. Oo, Yun lang. yun lang. Pag gano'n, edi magdagdag ng kapatid. Ibang dasya. Kaya naman. pero, pero para sa akin, siguro, ang masasabi ko is, dun sa case ni Nash, masyado siyang na-expose sa gadget agad. Like, bakit mo i-expose agad yung bata sa gadget? And, parang napapansin ko lang parang tayo na yung last generation na mga bata na, alam mo yung kasi pagkabata natin, naglalaro tayo sa kalye. Tayo na yung last generation eh. Kasi ngayon, hindi na sila masyado naglalaro sa sa labas, more on cellphone na. Nagsisimula na yung generation ng mga bata na puro na. Yes, iPad na. Aralin na sila sa Wala na. Yes. Ikaw, Miss La Fuerza, anong masasuggest mo sa mga parents natin out there? I suggest, pwede naman pagamitin, pero alam niyo ito time limit na dapat. Kasi nga, kailangan sinasanay din ng bata kasi nga, pag hindi mo yung sinanay, pag nasobra na sa gadget, kukunin mo yung gadget, alam mo naman, namahal ka, ganyan. So, kailangan may time limit talaga yung paggamit. Ang disiplinahin ito lang mo. Yes. Ikaw, Miss Hanami, anong masasabi mo? Nung ba kasi nakita Anong suggestion mo para sa parents natin out there? I suggest na huwag talagang mag-girl ng bigyan ng pagkakataon ng screen time yung bata. Siguro yung possible na screen time para sa mga bata is yung TV lang. Kasi diba, kahit tayo TV lang yung nagagamit natin. Or talaga, kung like go to talaga, laro sa labas. Laro. Tsaka, either way naman kung let's say nasa kayo, compact, o diba? Uso yan na yung mga nasa compact lang. Ang dami mga bata dyan. Kaso, kung ang pangit din nga na ilalak mo pa yung anak mo dun, tingnan mo, wala na siyang social life, diba? Parang pag pumasok pa siya sa school, iyak na sila ng iyak. Oh. I mean, it's natural na, syempre, first day, iyak yung bata. Pero, alam mo yun, hindi sila, ako nung first day ko rin nakaliyak. Ako din. Kasi, well, batang tali ko, siya, social butterfly siya. Hi, guys! Oh my God, gumagan na ako sa gilid, pero hindi naman ganun siya. Ayun, parang, wag mong bigyan ng screen time as much as possible na at a young age, wag bigyan ng screen time. Kasi nga, bakit talaga? Dapat siya pinapatuloy yung hapon. Ayun, Mga tumangkad. tumigil na yung pagtumpad niyo. ganyan tayo. Kasi natulog sa ako. May natutulog naman ako. Tapos, tulog-tulugan. Tulog-tulog. Kaya Pag nakatulog na yung magbabantay. Yes. Tsaka, Laro na sa Ikaw, Miss Mika, anong masasuggest mo? sa mga magulang. Well, nung age kasi nila, nung 6 years old ako, hindi naman dahil sa, sabi ng tatay, mag-computer siya ka dyan. Hindi naman ganon. Kasi that time, may mga piso-piso na ako nakikita sa CR namin, so kinukuha ko yun. So, dahil naririnig ko ng, may bago daw bukas din ako, siya piso na yan, ganyan. Tumakas lang ako. Pero, ngayon, siguro in Nash case, hindi siya tumakas, parang binigay lang sa kanya yung gadget. Parang mali atang tingnan na bibigyan mo ng gadget yung bata na sa sobrang agad na kaya sabi nila. So for me, I'll suggest na sana kung walang oras yung mga magulang niya sa anak nila, sana start na lang nila yung sa learning. Pero huwag naman masyadong pressure na bigla mo nang bigyan ng algebra yan. Start sa mga stories na pambata. Kasi ayun yung naging hobby ko nung bata ako. Kaya nung pumasok ako doon, marunong na ako magsulat ng pangalan ko, marunong na ako magbilang, marunong na ako magbasa ng mga kung ano. Kahit English pa yan, gano'n na. So, siguro ang kung wala nang maisip na alternative ways yung mga magulang ng Nash, start, make Nash na mag-umpisa ng magbasa ng libro. hirap din sa mga bata pag sa libro kasi alam mo naman pati mga magulang, cellphone na rin naman.
para matulog yung mga So, kung kay Nash pa lang, makikita na nila yung anak nila. So, magde-develop na rin yung mga magulang nila na magbasa rin ng libro. Ano pong masama sa pagbabasa ng libro? Tsaka, mas lalong titibay yung ano mo dyan, yung utak mo. Kaya dapat, sa maagang edad, parang na dapat magbasa yung bata ng libro. Ngayon nga, yung mga kaklase ko, is nahihirapan sila magbasa ng kung ano mang text. Kasi, ganun na talaga kahirap magbasa ng libro ngayon at umintindi. So kung magpa-practice na agad si Nash na magbasa ng kung ano yun, magagamit niya yun sa advantage niya in the future. Dalawang pag-vocabulary. Yes. So, para sa akin, if magsasuggest ako, siguro, para sa mga parents, like, wag muna sigurong bigyan ng gadget or screen time yung bata. Kasi, alam niyo, di ba, isa pang nagiging effect ng paggamit ng gadget is lumalabo yung mata ng mga bata. Kita niyo, di ba? May kilala ako, grade 3 pa lang, ang taas na ng grado. Uy, hindi may cases din naman na inherited yung Si Dana ba yan? Uy, hindi. Lagi na lang, kakitaan na. Ganyan tayo. Pero sa case kasi nung kakilala ko is, na-expose na talaga siya sa gadget. Kaya kaya grade 3 pa lang, malabo na talaga yung mata niya. So, siguro, kung wag na lang muna siguro paggamitin ng gadget. Or if pagagamitin, siguro mga 30 minutes to 1 hour. Ganun lang. Bigyan ng limit para din hindi mag-throw ng tantrums. Kasi minsan, yan talaga yung minsan. Katulad ng sabi ni Miss Hanapin kanina, nag-iiyak yung mga bata pag iniwan, di ba? Hindi talaga yun dahil sa iniwan yung mga bata. Umiiyak yung mga bata kasi wala silang cellphone na ginagamit. Which is nasanay na sila doon na nag-iiyak talaga sila. Yung una, masasabi natin, umiiyak sila kasi yung, alam mo yun, yung feeling na wala yung parent mo sa Attach. Oo. Yun lang yung unang feeling nyo. Pero nung binigyan mo ng cellphone, Wala na, talaga. yun na. Hindi ka na magulang. Magulan na ng cellphone. Yes. And I suggest din siguro na mag-banding pa rin siguro yung yung family. Kasi para I think mas memorable sa mga bata yung makasama nila yung parents nila. Kaya alam mo yun, if bigyan nyo din sana ng time. As a parent, bigyan nyo ng time yung anak mo. Banding kayo, ganyan. Or at least every Sundays, labas kayo, ganyan. So, ayun. Kuya, hindi kami against sa gadgets. Sadyang, in Nash case, gusto namin siya na mag-develop pa sa ibang gusto namin siya mag-pursue ng ibang activities pa na pwede niya tahapin. Pero kami, personal, against ba kayo sa gadget? No. Ako Hindi din naman kasi kasi, very important yan ngayon sa kabataan kasi nga, magagamit natin yan in an important way, dahil mo research. Oo. Ano gagamitin ko sa paggawa ng research kung walang gadget? hanap ko ng RRL sa libro. Mga high school, senior high, college, yan. Sobrang importante na talaga ng gadget. Kailangan na talaga ng gadget yan. Pero pag 6 years old, huwag naman sana mag-revolve na yung buhay niya dun sa gadget. Kaya naman sa balita, di ba? Masyado ng technology, rely Hindi mali. Ay, nako, talaga. Grabe, pati ako na-stress dun sa... Di ako na-stress sa mga batang Na-stress ako kay Nash kasi 6 years old pa lang. Grabe lang. Basta siya. Pero ayun, natuwa ako sa mga opinions nyo and suggestions nyo. Sana lang talaga sa mga parents natin out there, take our advices. Swear, you'll take us in the future. Talaga naman. Magiging maganda yung childhood ng anak. Yes, magiging memorable siya. May ma-share siya na, uy, ganito kasi yung bata ko, ganyan. Diba? Yung usual na mga kwento na kinukwento niyo sa mga anak ko na, ako nga, nung bata ako, ganyan-ganyan, ganito-ganito. O at least siya, may masasabi din siya. Hindi yung puro sasabihin lang, ay, nung bata ako, puro cellphone lang ako, Galing ganyan. ko maglaro ng ganyan. Galing ko. Top 1 ako sa code eh. LB ako sa code A1, diba? Ang pangit pakinggan na gano'n. Yes, medyo mababrag mo siya in the future, ganyan. Pero parang Wala na eh. Siya Siya madali. pagkabata ko. parang masasabi ng iba kung
sa ibang perspective, masasabi, ito sira yung channel mo, babe. Umikot mundo mo sa gadget. Oo. Ano yun? Parang ang lonely din kasi gadget Hindi mo naranasan yung matapako. Hindi mo naranasan yung makikig-socialize ka, ganyan yung papawin yung pagka may araw ka sa labas, di ba? May bungang araw. Talaga naman. So, ayun lang guys for today's episode of Tech Talks. Again, my name is Kenya Millicent Daniel and again, we have our guests from Mediatica, Ms. Dana Rizal Hanapin, Ms. Stephanie La Cuesta, Mr. Ali Leopardas, and Ms. Mika Janelle Sinstea. I hope you enjoy our episode today. So, ayun lang guys. Bye! Bye! Ay, nakan pala to, Steph.